Welcome mga papa. The Bingo Plus Night 2025! Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. The Bingo Plus Night 2025! Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. Sa mga nagtataka kung bakit umulit siya, talagang umuulit talaga siya. Kaya ito po Singgo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Oy, welcome na naman sa isa na namang episode ng Bonti ko nang masabi rin ng Machong Chismisan. Kasi alam ba, kakaguess ko lang sa Machong Chismisan. Kaya pakinggan niyo yung episode ng Machong Chismisan ha. Kasi kasama namin dyan si Chino Liao sa episode na yan. Tsaka niloko ko lahat ng mga tao. Sinabi ko, nandun ka sa episode na yun, Linggo. So marami silang umasa. Pero yun nga, speaking of kasama namin si Chino Liao doon. Hindi si Chino Liao yung kasama natin ngayon. Pero may kasama tayong guest. Ano to? Yun. Paano ba natin actually nahihirapan akong i-intro tong guest natin ha. Feeling ko ito, straight sa bahay ni Kuya. Walang iba kundi si Fade Longboy. Yan. Hello. Nagbabalik. Welcome back sa akin. Oh, welcome back, Fade. Miss ko ang ang mga papahood. Papahood. So, kahit in real life, tagal natin hindi nakapagkwentuhan tatlo. Oh, hindi. Totoo. Sobrang busy ako. Oo nga, sana nga magkita tayo sa this week eh. Oo nga, feeling ko magkikita tayo. Oo nga. Ako, tingin ko, pag nakita ko si Fade, baka mayakap ko to si Fade, tsaka baka malaplap ko to eh. Kasi sobrang tagal na natin hindi nakakakwentuhan to. Oo nga eh. Magre-ready naman ako. Mag-mouthwash ako sa... Mag-mouthwash ka pag sa Linggo mag-mouthwash ka. Tsaka nga, baka yung mga nakikinig, maganda, magkita-kita tayo dun sa recording ng Cool Pals. Mura lang yung entrance dun, 500 lang tayo dun. So, ano yun? Meron pa yung noontime show, kung di ako nagkakamali. Yung parang, yung noontime show nila sa hapon. Oh, yung tuwing Sunday. Yun nga, actually yun yung ipupunta ko dun. Yung noontime show. Kasi gusto ko ngang mapanood din ng live. Tsaka gusto ko ring manalo. Gusto ko ring manalo. So, tapos, yun. Meron pa yatang open mic after nung last recording. Pero case-to-case basis yun. Kung marami pang tao. So, ayun, grabe, sana makanood tayo. Sulit naman pala yun Sulit naman pala yung... Sulit yung 500. Oo. Nakita niyo ba si Tristan? Saka Singgo? Oo, makita niyo pa. Pero alam niyo ba kung ano yung mas sulit? Itong topic natin ito. Kasi ito yun eh. Ito yung matagal nang naging debate in time and in memorial. Tama ba? Na parang hanggang ngayon dilemma pa rin siya sa mga parents kung ano ba yung mas papapiliin ba nila yung mga anak nila ng kurso na kukunin o sila yung magdidictate? Oo nga, classic to Ikaw ba, Fade? Sa iba, nung mag-enroll ka sa college, may influence ba yung magulang mo? Yun yung medyo swerte ako kasi nung originally ang gusto ko talaga is maging either psychology or psychology. Gusto kong kunin yung psychology course or journalism sa UST. So, never naman din sila nagsabi sa akin na, mag-medical course ka or mag-business course ka. Never ako nakarinig, which is I think doon ako maging medyo swerte. Kasi parang iniisip ko nga rin kung napilitan ako sa ibang course. Baka kasi, tapos di ko siya nagustuhan or di ko siya, hindi ako 100% doon. Feeling ko magkakaroon din ako ng, parang resentment ba sa parents resentment, mo? Yun yung word. Kasi, ngayon kasi na sinunod ko yung course ko and ginagawa ko yung trip kong gawin ngayon. Parang looking back, parang, syempre, thankful ako na hindi ako,
alam mo yun, para pinilit sa gantong course or whatever. Pero Oo. at the same time, I have to man up or alam mo yun, yung parang kailangan ko panindigan kung ano yung Hindi ka mo. kinuha ko or parang yung course, yung path na kinuha ko kasi wala akong pwedeng isumbat sa parents ko na, ba't kasi hindi niyo ako dinala sa medical course or di ba or Oo. dinala sa ibang course. So doon ako medyo na naging swerte in a way. So supportive naman sila up until now. Ayun, ngayon gumagawa ako ng mga bold movies. Yun. Good. Tapos, basta malalaman niyo rin ba Yan. Maganda yan ha, mga boy. merong bagong app na lalabas. So stay tuned lang kayo guys. Pwede na pang sabihin yung app. Hindi pa. Hindi pa. Basta pang ano to. Sige. Pang tapat sa Viva Max, no? Parang ganun. Hindi naman pantapat. Siguro alternative lang. Alternative. Kasi Seiko Max. Ay, Seiko Max. Teka lang, bigla ko naalala, Tatayhood Podcast to. Ay, Oo nga pala, no? Backtrack tayo. Hindi. Backtrack. Ito, pwede mo i-cut dito. Katulad nga, nag-shoot ako ngayon sa Full Pals, gumagawa ako ng mga pelikula. So, alam mo yun, parang... Teka lang, pause muna tayo. So, yun nga. Ngayon, nag-shoot ako ng mga pelikula, tapos comedy Manila related or stand-up comedy related na trip ko, 'di ba? Parang and very supportive naman sila, nalaman nila na, uy, lagi mo palang kasama si Ryan Rems, si Rock and Roll to the World, okay. So, ayun. And ngayon na kahit sabihin natin hindi pa naman ako super duper marangya or successful dun sa path na dinadaanan ko. Never naman ako narinig na sana nag-nursing ka na lang or sana nag-doctor ka na lang. Doon din naman ako medyo thankful. Kayo ba? Na ano ba kayo? Na-sway ba kayo na, ito yung kunin mong course kasi ito yung uso, ganun. Yung mga ganun ba kayong experience? Ako siguro, i-comment ko muna si Fade kasi napaka-wholesome ng trabaho niya ngayon. Grabe. Fit na fit sa tema ng Tatayhood Podcast na family-friendly, approved by Mrs. approved pala. Yan. Walang green-minded. T-shirt lang green. Hindi bastos tong Tatayhood Podcast. As in talagang, kung naghahanap kayo ng mga ibang bastos na podcast, hindi kayo dapat nakikinig nito. Switch kayo. Hindi ako nagmumura. Pero so, ayun. Ikaw, Ingo. Doon sa tanong ni Fade kung pinakialaman ba ako ng magulang ko. Short answer, hindi ako pinakailaman ng tatay ko. Dahil hindi naman paano ko ba ma-word to? Pero to put it bluntly, hindi naman kasi nakagraduate yung tatay ko. So in his mind, ang concern lang niya is during that time ang concern lang niya is makapagtapos ako ng pag-aaral regardless kung ano yung degree ko. Pero siguro kung ngayon tatanungin mo ako, if ever magkaroon ako ng anak na magkakaroon ng ganyang klaseng dilemma, siguro medyo papakailaman ko siya. Kasi medyo mahirap ang ang buhay ngayon sa Pilipinas eh. Papakailaman ko siya in a sense na hindi ko ididikta sa kanya kung anong kurso, pero kung anong degree, parang so ako kasi graduate ng Bachelor ng Science, BS, Bachelor in Science. Ngayon, siguro sasabihin ko lang sa anak ko, kahit anong kurso, wag lang, no offense mga mga BA degree Tangina mo. Sorry. Sorry. Cut mo na lang. Siguro exception si Fade kasi graduate siya sa University of Southern California. Ay, oo. Totoo. Actually, yun nga. Nakalimutan ko palang sabihin na dahil kaya nga natin kinuha si Fade dito. Kasi syempre, expert to. Isa itong scholar and graduate from the University of Southern California.
Pero yon, ako sa akin speaking for myself naman, medyo naghihint yung tatay ko noon. Ganda yung pagkakasabi pa ng tatay ko eh. Tristan, alam mo dapat ang kinukuha mo, mag-nurse ka. Dapat nurse. Nursing ang kanin mo. Oo, kasi kasi maski pala nung unang panahon, pagka nag-nursing ka dati, ang career path niya talaga mag-abroad eh. Hindi man na talaga yung nursing even before. Hindi ko alam kung advance lang mag-isip yung tatay ko kasi marami kong napatunayan na advance siyang mag-isip eh. So baka dati naisip na niya na mga nag-a-abroad yung mga nurse talaga. So sabi niya sa akin nung panahon ko, mag-nursing ako. Kaso nga ko madirihin ako eh. Ayokong humahawak ng tae. Ayokong mag-dissect ng palaka. Wala naman sigurong may gustong kumahawak ng tae. Hindi, pero kung paano yung trabaho mo, nurse ka, mag-focus ka ng puwet ng mata. Nakita ko, diba, si Alden sa Hello, Love, Goodbye? Tae to, Joy! Joy! Tae! Joy! Hindi ko kaya yun. Magiging Alden din. Baka caregiver siya doon? Nurse ba siya doon? Parang nurse yata si Kat. Tapos si Alden, tinutulungan niya si Catherine. So parang ako, sabi ko hindi ko kaya. Tapos ako hindi ko rin alam. Ang gusto ko talagang course, yun nga, tangina mo. BA course yung gusto ko talaga dapat. Gusto ko MASCOM. Bachelor of Arts in MASCOM yung gusto ko. Ito, ilang beses ko na nakwento ito eh. Nagkataon lang kasi maraming may gustong mag-MASCOM sa PUP noon. Mahaba yung pila. Tapos, tsaka yung gusto ko kasi journalism eh. Kasi nga writer ako sa school eh. Sa newspaper namin eh. So, tapos nakita ko haba ng pila, gusto ko na umuwi. Nakita ko, may pinakamaiksi. Yun nga, BSIT. Doon ako pumunta. Ito real story to true story to na kaya talaga ako naging IT. Dahil lang doon. Dahil mahabang pila. And since nandun na nga ako sa point na kinuha ko yun, kailangan kong panindigan. So kahit sobrang hirap niya at sobrang daming math niya, pinanindigan ko na lang siya. Madaming nga math. Marami kaming math, calculus, differential, calculus, integral calculus, geometry, lahat. Dahil sa usapang math, dahil singit lang ako. Kasi sa MASCOM, sa amin, hindi ko alam kung anong utak meron yung gumawa ng curriculum namin nung panahon namin. Meron kaming dalawang math subject sa buong course nung MASCOM, which is basic algebra and basic statistics. Ba't may statistics? Diba? Ito yung una nun is basic algebra, which is first year yata yun. Inuha ko yun. Medyo Wala mo ilang beses ko tinik. Wala mo ilang beses ko tinik. 2. 4. Mga 4. Sabi ko na 4 eh. Diba? Ang bobo eh. Bobo sa math eh. Alam mo yung tropa na kami ng prof na, ikaw ulit. Yes ma'am. Ulit. So, okay, fine. Tapos na. Nung natapos ko yun, naalala ko pa, dumating sa point na meron akong crush na ibang course na naging friend ko, psychology yun. Tapos yung last day nung fourth time na tinake ko yung subject na yun, late ako. Tapos papasok pala ako sa FEU. Ayan, sabi ko yung school. Pasok pala ako ng school. Sakita ko siya umiiyak, tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, Longboy! Sumalog yung... sorry. Yung longboy niya. Game. So, tumatakbo siya. Tapos bigla niya ako niyakap. Sumiiyak siya. Sabi ko, okay. So, bagsak na naman kami. Parang ganun yung iniisip ko. Tapos sabi niya, hindi, pasado tayo. Tapos parang, alam mo yun, nagkaroon kami ng romantic, kahit non-romantic, kahit di kami... Tapos sinarga niya, gano'n niya. Pasado tayo.
Ay. Okay. Okay lang, Bigo Plus naman to eh. Basta niyakap niya ako, tapos parang niyakap ko na rin siya, non-romantic, I mean, friend ko siya, tapos parang, so, umiiyak kami sa gitna ng quadrangle ng school, na pinagtitinginan na kami kung ba't kami umiiyak. Oo. Tapos ito naman yung next, basic statistics. Sabi ko, tangin, hindi pa ba matatapos itong mga math na to? So, ganun din. 4 times. Alam mo paano ko nakuha yung 4th? Pinadala nga ako sa University of Southern California, di ba? So, ang ginawa nung admin ng Mascom, kinausap yung admin ng math. Na parang, baka naman pwede mo na ipasa to kasi may binigyan naman tayo ng pride as a scholar from University of Southern California. Mahina sa math eh. 4th time mo na to. Baka pwede mo ipasa. Ang sinabi lang sa akin ng prof is, okay, Mr. Longboy, pasa ko lang sa class ko. You don't have to write the correct answers, etc., etc. Basta pumasok ka every day. You have to learn. Pero gets ko na bobo ka sa math. Pero tinanggap na lang ng teacher. Pero we'll get there. So, naging good friend ko rin yung prof na yun. Okay. Kasi naging prof din ako eventually, di ba? So, nakikita ko siya, parang, oh, sir, thank you talaga, ganyan, for doing the favor. Ganyan. So, pakiblip na lang yung school. Hindi, okay lang. Pero ito nakakatawa to Tristan tsaka Fida na sinabi nyo nung Mascom. Tapos, major in journalism ka mo, Tristan. Ikaw, Fade, major in... Wala kaming major, pero mass wala communication. Major. Pero ito, dahil Mascom kayo, malamang familiar kayo sa pagbabasa ng mga ads. Kagaya nito. Mga papa, alam nyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas. Yung Bingo Plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag-Bingo Plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa ₱1 lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung Bingo Plus app. Kung first time mo sa Bingo Plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na drop ball. Ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. Oo nga. At may chance ka ring makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to ₱4,317. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo na up to ₱300 million. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play. O panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong Bingo Plus kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to ha. Keep it fun and game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email them at keepitfun@pagcore.ph. Nanalo ako, bilis oh. Uy, galing! Seryoso, ang galing nga, jackpot pa. Oo. Galing Google image. No? Grabe ang Bingo Plus Grabe itong Bingo Plus, namimigay ng pera. Bingo, kaya binigyan din tayo ng pera. Ay. Pero, eto yung, siyempre, nakwento yun na yung history natin. Nakwento natin kung ano yung history natin sa pag-aaral. Pero, ngayon ba, ngayon tayo'y adult na, Tristan, ikaw, Fade, hindi ko, ayun, in case sure kung adult ka na. Hindi sabi ko sana, hindi ko sure kung kailan ka magkakaanak, pero in the future, kung magkakaanak ka, dapat mo bang ibigay sa kanila yung freedom katulad ng pagbigay ng parents mo sa iyo ng freedom sa pagpili ng kurso? Ako, since ako yung walang anak, mauna ako. Tama pero yan. feeling ko ano lang, tamang pag-orient lang din ng mga bagay-bagay. Like for example, ang dami kong nakikita rin kasi na mga tao na parang lost sila kung anong gusto nilang kunin na course or anong gusto nilang, kahit na-graduate na sila, parang
hindi nila mahanap yung path nila na gusto talaga puntahan. So probably a good way siguro is to orient them like, okay, magaling siya sa math, or ano, okay, since magaling siya sa math, ano yung pwedeng path niya doon? Magaling siya sa arts, anong medium ba yung gusto mong gawin sa arts? So, alam mo yun, magaling siya magsalita, baka pwedeng mass comm or etc. So baka yun yung ano lang siguro gabay, more on parang alam mo lang, yung parang baga sa bangka inaano mo lang, ina-adjust mo lang konti-konti yung Ano, bangkay? sail. Bangka. Bangka, sorry. Bangka. Sorry. Very timely. Yung adjust mo lang yung bangka. Para lang, alam mo yun, parang okay dito. Okay pala dito. And siguro maganda rin na bigyan mo lang siya ng ibang, alam mo yun, parang perspective na minsan kasi hindi mo talaga ma-figure out eh. Meron sobrang galing sa math, pero putya, pag nag-excel naman sa arts, ang galing din. Diba? Parang, so it's a good thing na parang ano din, parang start them young na observe mo na lang kung ano yung gusto nila. Then parang okay, so mag-gitara, din bigyan mo ng music. Pero kung mahina yung disiplina nila, then nakita mo na, okay, baka hindi talaga ito yung gusto. So, ano mo yan? Parang may progression din. And then guide mo lang din talaga, feeling ko yung best option. Instead of parang, engineering ka. Parang gano'n. Oo. Saka, Ikaw ba? ano rin, sorry. Sige. Naalala ko lang din. Kasi parang wala akong masyadong naging role model growing up. Na, for example, okay, yung tatay ko is military and police. Pero parang never niya ako sinabihan na, or parang minsan, gusto mo mag-police, ganyan. Tatanong niya ako, pero never niya akong parang pinush to be one. Pero parang, yun nga lang, parang wala akong naging role, parang never ako nagkaroon ng role model, let's say, na mga, kunyari, kuya na engineering, tito na doktor or tito na lawyer. Hindi ako nagkaroon ng ganun. Kaya pero yung sa tatay mo, hindi ka parang pinakita ng baril o Fade. Tingnan mo, anak ko, haba ng baril ko. Gusto mo ba magkaroon ng baril? Di mag-pulis ka din. Sabi niya, nako, yung baril ko, sabi ni Fade, nako dad, yung baril ko, madaming beses ko tong ikasa habang kinakasa ko. Yung shotgun na may bombag. Ang daming kasa nito. Pag kinasa ko to, pumuputok to. Pero, alam mo, growing up, sa tatay ko, sa mga uncles ko, kahit na dami ko nang nakitang baril, never ako nagkaroon ng interest na kahit hawakan or buhatin. Oo. Talaga? Nabuhat ko once, parang okay ako. Parang wala akong, hindi ako na-gravitate towards doon. So, ayun, wala lang ako naging parang role model. Katulad ng ibang tao na parang, kuya ko engineering, kaya mag-engineering din ako. So, wala akong ganun. Pero magaling sa'yo. Fade, magaling sa'yo kasi talagang walang nag-influence sa'yo na maging captain camera, maging photographer and sa mga media arts talaga. As in talagang sure ka na yun talaga yung gusto mo. Tapos nag-click na lang din siya, no pun intended. Pero nag-click na sa akin, ito yung gusto kong gawin, ganyan. Tapos nung college siya lang, nagkaroon ako ng mga common-minded na, tama ba yung term? Common-minded. Pero parehas kami ng interest. Like-minded na, gusto ko mag-video, ganyan. So, parang, parehas kami nag-geek out sa mini DV cameras na, yung luma, camcorders, ganun. Parang doon na nag-start. Then, ayun, and after a few years, ito na. Tapos sa Cubao X kayo tumatambay lagi. Yan, and yan, marami pa akong story dyan, kaso hindi pwede. Pero pareho ako wala rin akong yung role model. Kasi tatay ko taxi driver eh. Sabi nga namin magkakapatid eh. So magiging taxi driver na ba tayo lahat? Kasi seryoso? Hindi. Kami tatlo naisip namin, kaming tatlo magkakapatid, naisip namin. So anong gagawin natin? Ano ba tayo? Sabi niya, grabe no, parang napaka-ironic no. Nagkukwento kami mga magkakapatid. Tatay natin, taxi driver. Pero tatlo tayo, hindi tayo marunong mag-drive. So,
Tsaka hindi tayo tinuturuan ni Papa mag-drive, no? Siguro kasi ayaw niyang maging driver tayo. Parang yun pa yung utak namin nun. Oo, Kasi talaga, oo. natuto ako mag-drive parang ano na ako, 25 na ako eh. Tapos, para matuto ako mag-drive, bumili ko ng kotse. Bumili ako ng kotse na bulok para doon ako mag-practice nang hindi marunong mag-drive. Tapos doon ako Nung, nag-practice. So, nung bata ba kayo, nung sumasakay kayo sa taxi, family car niyo yun, basically. hindi. Hindi. Ah, As in, parang kunyari, yung binaboundary ka na. binaboundaryhan. Yung binaboundaryhan na taxi. Kala ko pag sumasakay kayo sa taxi, parang may ano na siya, plus 50, gano'n. Yung automatic na sa ay, pamilya ko pala to. Kontrata. Malayo, pala kasama pala ako pupunta ng SM. Mga ganyan. Pagsakay mo, pag-garahe na ako eh. Gago sa bahay yung garahe. Pero ang weird dyan talaga pag wala kang role model. Kasi parang sobrang wala kang direction. Gumanon pa ako. Wala kang direction talaga. Ikaw ba, Ingo, nagkaroon ka ng role models na parang ito yung course na kukunin ko? Actually, yung kapitbahay ko kasi, siya yung nagturo, siguro 50% ng mga pinaggagawa ko ngayon, influenced by him. Yung mga anime, yung mga sa PC, yung pag PC, programming, siya din yung nag-influence sa akin. Nagsimula yung nakita ko na nag-code siya sa isang blue screen. Tapos nung nirun niya yung code niya, nag-generate siya ng cube na umiikot. Ngayon, ito yung 1999 to So imagine nyo kung gaano ka high-tech pa yun na mag-render ka ng isang 3D model sa isang 286 na computer. So malamang may mga matatandaan nakaka-relate dito. So parang iniisip ko noon na parang wow, para akong God siguro nito kasi I created something out of nothing. Dahil words lang yung gagawin mo Tapos magkano na siya, gagawa na siya ng ganun. Tapos noong una, akala ko, ganun-ganun lang yung programming. Hindi pala, may mas malalim pa pala yun. Pero, ayun, either way, yun yung course na pinili ko. Then, nung nakagraduate ako, yung tatay ko pinipilit akong, yung nga lang, pinakailaman ako ng tatay ko pagdating sa career. Kasi gusto niya akong ipasok sa Meralco kasi doon siya doon siya nag-lineman sa Meralco kasi inisip niya na matatag tong company. Dahil pag gumuto, brown out kayong lahat, parang gano'n, diba? Yan. Kasi basic basic needs Pero sinabi ko, hindi parang siya ko gagawa ko ng sarili kong path. I will make my own path. Pero ito nga, dahil nga nasabi niya, di ba, parang wala tayong mga role model na tatay or na close sa atin, except kay Ingo. Role model niya yung kapitbahay nila Ang pita na role model. Yung tunay mong ama. Pwede. Sorry. Joke lang. Sorry. Tuloy mo na, Tristan. Sorry. Yun nga. Ako kasi ngayon, so yung mga anak ko, ang inaano ko ngayon, kasi actually ako, free naman na piliin ng anak ko kung ano yung gusto nila So tinatanong ko sila lagi, so what do you want to be when you grow up? Puro sila, I don't know. Tapos, ang sinasabi ko lang sa kanila, na parang dapat, hindi mo naman kailangan maging pinakamatalino sa klase. Hindi mo kailangan ng award. Kasi ako, never naman ako naging pinakamatalino sa klase. Sabi ko, ang ina-explain ko lagi, yung mga matatalino nga sa amin ngayon nakita ko, yung mga dating matatalino sa amin, hindi naman naging ganun ka sa buhay Ako baga, hindi akma yung talino nila sa school. Yun, success nila ngayon. Parang alam mo, parang nagbebenta sa shop sa SM yung isa. Parang ganun Pero, maraming salamat sa pag-clarify mo doon, Tristan. So, pero parang ganun yung nangyari. Nakita ko, matatalino sila, yung mga ayaw magpakopya dati, ganyan. So, ako nakakopya lang naman ako dati. Na parang naisip ko,
hindi siya nadadaan sa talino. And lagi kong sinasabi sa mga anak ko nga na parang hindi naman kailangan na hindi mo kailangan makakuha ng A. Ay ko, basta yung kahit makakuha ka ng D, it's okay. Wala akong problema dyan. Basta alam ko natututo ka. Saka yun. Tapos pagdating sa mga course, kasi yung panganay ko, 13 na. Konti na lang yan. Mabilis na lang yan. So tinatanong ko siya kung anong course niya. Hanggang hindi pa niya alam eh. Lagi kong binibilangan ng, kumbaga parang, hindi ko nga alam kung tama itong ginagawa ko. Kasi sinasabi ko, dapat mag-decide ka kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kasi kung ano yung gusto mong i-focus. Sabi ko, swerte ka, high school ka pa lang, pwede ka na mag-focus kung ano yung gusto mong maging trabaho in the future, kung anong gusto mong maging career. Doon ka mag-focus. Sabi ko, wala kasi kung ganyan dati. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Skriento ko rin sa kanya yung pumila lang ako randomly sa IT. Kaya ako naging IT. Sabi ko, it just so happen, I'm lucky. So, pero hindi lahat ng oras ganun. Yun. Tapos yung bunso ko, pag tinatanong ko, kasi lagi yun, chinecheck niya sa app yung bank account namin, yung sweldo. Tapos makita niya may pera. Ang utak lang ng bunso ko, kanya gusto ko lang yung yung malaki sweldo. Tapos laging sinasabi ni Luis, papa mo malaki sweldo niyan. Ganito. So, ang utak ngayon ng bunso ko, paglaki ko, sasabay ako kay tatay sa kotse niya, pagpasok niya dun sa kumpanya niya. Kasi doon na rin ako mag-office. Kasi balita ko, malaki daw sweldo daw to. Parang yun yung pero hindi malaki yung sweldo ko Parang yun lang yung pinoproject kasi ng misis ko sa mga anak ko na, papa mo nag-aral yan, kaya ganito. Tapos nakita mo yung trabaho nyo, nakikipagdaldalan lang siya maghapon. Nakaupo lang siya. Naglalaro He's ng just in an Steam Deck. office. He's just in his office. Just talking. Gusto mo ba ganun yung trabaho mo? Or ang gusto mo bang maging trabaho yung nandun ka sa labas? Nakakapagod yun. Parang yun nga, sinusway lang din ng misis ko. In a way na parang, ito yung options mo. Pwede kang maging yung tradie. Malaking sweldo ng tradie, pero nasa labas ka lagi. Pero pwede kang maging kagaya ng papa mo na nasa office kasi nag-aral siya. Nag-IT siya. Nakipagdaldalan lang siya. Tapos makita mo pa minsan, nag-YouTube lang. Habang nagwo-work, sumusweldo habang nag-YouTube. O kaya minsan nagbabarbel dito. Habang nasa trabaho. So, ano ka pa, di ba? May rowing ka pa, di ba? Dati. Binenta mo na pala yun. Binenta ko. Tas yun. So parang dun lang namin tinatry isway yung mga bata. Pero maganda nga yun ikaw yung Tristan nagiging success story na magiging inspiration sa mga anak mo. Si Fade, habang siguro pinag-iisipan pa nila kung mag-aanak sila o hindi, at least nabibuild na niya yung portfolio niya na pwedeng ipakita sa mga magiging anak niya. Tsaka alam nyo ba kung sino pa yung pwede natin masabing mga role model? Sino? Ilan ako yan? Sino? Ito. Maximum perfect. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus na saya! Grabe, talagang role model yan sila Piolo tsaka si Maine. Pero, Lola, si Maine ba yan? Oo nga. si Piolo tsaka si Maine. Pero, ayun nga, siguro ang tanong na lang natin ngayon is, paano magkaroon ng balance? Actually, sinabi na nga ni Fade yan kanina yung sa balance. Naalala ko, medyo binanggit ni Fade kanina, dapat maganda, inaalam mo yung strength ng anak mo. Na, kunyari, ito yung magaling pala siya sa math. Di baka dapat, math teacher. Or parang ganun. Or kung ano yung mga gusto niyang gawin. Pero at the same time, pwede kasing makita natin, magaling sa art, magaling mag-drawing. Tapos sabi, gusto ko kasi nagdo-drawing lang ako . Maganda yun, maka-strike mo rin yung balance to na ginagawa niya yung gusto niya versus sa reality. Kasi pag inisip mo,
Ito, lagi naman sinasabi, di ba? Pag nag-fine arts ka, walang pera yan. Course yan ng mga mayayaman. Mm. Paano kung hindi kayo mayaman, tapos mahilig ka mag-drawing? Siyempre, maganda yun, i-explain mo rin yung reality sa anak mo na parang, sige, pagka ganyan kasi, nag-drawing ka, nag-arts ka, pero hindi mo mabibiling gusto mo, marami kang mga bagay na hindi ma-afford. Finalo mo yung passion mo. Pwede namang, hindi naman natin sinasabing hindi ka kikita eventually at hindi ka magiging successful. Pero mas mahaba yung tatahaking mong road or landas. Ito, to talo be natin si Fade. successful. Ito, si Fade. Arts kasi at ang ano nito eh. Totoo ba Paano yung ba ano? yung sa'yo? Totoo ba yung sinabi ni Tristan? Mahaba ba yung Alin? yung road na tatahakin mo para maging successful sa iyong field? Oo, mahaba talaga. Like, ano rin dahil sa industry din namin, hindi katulad sa corporate. Parang minsan, aside sa alam nilang nandiyan ka, minsan you have to attend like parties or events para lang masabi na, oh, I'm here, I'm existing, kunin niyo ako sa projects, ganyan. Kailangan networking. So, parang may kaakibat lang din siya na ganong aspect sa trabaho namin. Kasi kung tipong, alam mo yun, kailangan machika ka rin, mabola. I mean, not really bola na talagang over the top. Pero alam mo yun, marunong ka lang din para makipag socialize. Like, for example, minsan, parang doon ko nagagamit yung humor ko na parang, isang example na lang, pencil box. Ayun, lahat naman tayo familiar sa pencil box. Diba, nagkakilala kami ni ni Patrick sa Machong Chismisan dahil sa isang segment na ginagawa natin every year. Kami natin mag-attend. Lapit na nga pala yun, ha? Mukhang i-discontinue na natin. Wala na. Tama na. So, yun, nagkakilala kami ni Pat. So, yun, socializing na yun, di ba? Kung tutusin. Tapos, sinasabi ni Pat minsan na hindi ako mag-guest dyan kapag wala si Fade. Tapos, napapatawa namin isa't isa. Parang we get to know each other. Na minsan, we get to talk kahit hindi sa Machong Chismisan stage. Tapos, parang hanggang sa nag-start na yung pencil box. And then, originally, supposedly kasama ako sa unang writers ng pencil box. Pero dahil nagkaroon ako ng day job na video editing dati sa real estate, hindi ko natutukan yung writing. Pero Pat remembered me na, oy Fade, gusto mo mag-DOP, mag-camera dito sa pencil box? Sabi ko, syempre. Ano yung DOP? Double... Director of Photography. Director of Photography. So, kung mapansin nyo lately, medyo nag-iba yung parang look ng pencil box. Na parang, parang medyo naging premium ng content. Kaya nga laki ng difference eh. So, yun yung role ko as a DOP. So, parang si Patrick, si Direk Pat, papasok na lang siya, mag-blocking na lang siya. Ang focus niya na lang comedy. Hindi niya na-focus yung paano yung camera angle, saan yung ilaw niya, ganyan. Kasi ako na, trabaho ko yun. So, balik lang tayo. Naalala ko ni Pat, Direk Patrick, di ba? And then, naging happy ako. Kasi yung pencil box ngayon, yung isa sa mga, bukod sa Comedy Manila and Cool Pals, yun yung gusto kong gig eh. Kasi masaya ako dun eh. Kasi comedy. And then, yun, isang prime example lang na naalala ko, nagkakilala kami ni Pat, hindi ko naman siya pinaplastic or hindi ko naman siya piniplease na, pero naalala niya ako. Diba? Pero ang galing, no? Kasi ito din yung sinasabi ni Tristan doon sa isa naming episode tungkol sa school, kung saan school, kung public or private, na hindi porket nasa public ka, hindi ka magiging successful. At likewise din, pag nasa private school ka, hindi ka din sure na maging successful ka. So talagang depende din talaga kung paano mo ma-establish yung sarili mo, sa yung craft, sa yung singing, tsaka kung paano ka maka-create ng katulong ginawa mo, Fade, mga networking, mga connections. And then, yun lang. Parang, maalala ka ng mga tao
dahil sa presence mo, I mean, bukod sa body of work na meron na ako or meron ka na, parang, minsan kasi parang nag-enjoy yung tao dahil masaya ka katrabaho. Oo, totoo. Parang nagiging factor din siya. Minsan kahit anong galing mo tapos sobrang kupal ka, parang Kupal bakit ka. ako kukunin? Bakit kita kukunin? Okay na ako doon sa masaya na magaan ka trabaho, maayos din yung trabaho niya maganda. Doon tayo, di ba? So, hindi ko masasabing gano'n ako 100%. Pero yun yung parang iniiwan ko minsan na parang, ano ba yan? Parang memory sa ibang tao na nakakatrabaho ko na parang, alam mo yun, nag-live ako ng fun. May tumatawa kami sa set, gano'n. Masaya kami. Kahit non-comedy related yung magpapatawa ako minsan. Tapos minsan lang, syempre, hindi naman laging nakakatawa yung jokes ko. Pero ano yun, at least may tumatawa. So yun. Yun na, isa example lang. Pero tawag doon, bigla ko lang naalala yung episode natin Tristan kay Fiji nung tinanong ko siya kung ano ba yung ma-advise niya sa anak ko kung mag-regular school ba siya or mag-go back ba siya sa SPED. Ang sinabi niya is kung saan ba nag-enjoy or kung saan ba nag-flourish yung si Sven. Kung mas nag-enjoy ba siya sa SPED, edi mag-SPED ka na lang. Kasi doon siya masaya eh. So, feeling ko sa aking sa aking situation, yun yung magiging magiging decision ko. Kasi siyempre, wala na yung decision kung anong course eh. It's much more of saan ba siya mag-enjoy. Or makikita ang passion. Sabay yung passion niya, saan siya mag-enjoy, saan siya mag-flourish as a person. So, ayun. Yeah. Kasi sa iyo medyo komplikado, no, Ingo? Pagka, yun nga, ano tawag sa may autism? May SPED o ASD? Special, oo. Pagka autistic yung bata rin, medyo, pero may iba genius di ba? Pali mo, genius pala si Sven, siya na yung pagawin mo ng trabaho mo. Kung pwede lang eh. Diba? Pero yun, siguro, ang pinakamaganda dito siguro, parang yung mga magulang rin ito ni Fade sinuportahan siya sa desisyon niya. So, na-empower din si Fade na to man up at pangatawanan kung ano yung desisyon niya. Walang halong paninisi na, kita mo, natanggal ka dyan. Kasi yan pa yung kinuha mong course eh. Walang ganun. Pero normally, yung mga mayayaman kasi ganun eh. Walang sisiyan. Sa amin kasi, walang sisiyan eh. Sa amin, pagka IT yung ginawa mo. Hack mo naman yung Facebook ko. Upgrade mo yung PC ko. Dati to. Ganun lang dati. Pero sa akin naman, wala naman ding paninisi nung IT ako. Kasi di nila naisip, doon nila nakita na parang, pagka IT pala, ganito pala yan, ganyan. So, parang, tsaka yung panahon ko kasi yun yung mga unang batch eh. So, maraming may hindi alam kung ano yun sa mga magulang nung panahon na yun. Pero, nung nakita naman nila, nakapag-abroad pala yan. Ganito pala yung ginagawa niyan. So, nakita naman nila na ganun. May potential talaga. Naramdaman ko naman na sinuportahan yung desisyon ko. Siguro yun, siguro sa atin, sa mga anak natin, at the end of the day, sila naman din kasi yung mag-aaral eh. So, hindi naman tayo. So, kailangan natin, ang role lang talaga natin, siguraduhin na informed yung decision nila. Ayan, speaking of informed decision, word ba to o music from our sponsor? Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw, kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Grabe, ang daming pera ni Bingo Plus. Pero ito, siguro final thoughts, siguro sa side ko, ayun nga, as long as happy yung kid ko sa ginagawa niya, as long as meron siyang natututunan kung paano maging independent,
Sa tingin ko, okay na sa akin yun. Ikaw ba, Fade? Meron ka bang final thoughts dito? Since wala akong anak, pero marami akong nakikilala ng mga intern lately, saka mga younger generation na nakakatrabaho na minsan nakikita ko sa kanila na lost sila. And parang they're trying to find their own path din. Tapos parang nagiging kuya ako in a way, or tatay minsan, na parang tinutulungan ko lang tinutulungan ko sila. Parang siya, instinct siya na parang gabayan mo sila or bigyan mo sila ng perspective na ganito para baka, kasi minsan makikita mo na okay, talented siya sa camera, pero bakit production pagpo-produce yung tinatrabaho niya. Alam mo yun, yung may mga ganong may mismatch. Okay. May mismatch. So, na parang gusto ko matuto mag-camera, pero kailangan ko munang kumita as a producer or PA. Pero pag nag-aral ako mag-camera, most likely mababa yung sweldo or wala akong sweldo dahil nag-apprentice ka or nag-observe ka lang. So, mga ganun, may mga common pero yun nga. So, natansya ko rin kung ano yung privilege sila or kung meron silang luxury na hindi kumita ng X amount in a month. So, parang doon lang ako nagkakaroon ng hindi, pero yun, doon lang ako nagkakaroon ng parang dahil nga wala akong anak, parang in a way, doon na lang ako nagiging in a way father or kuya, at least helping the younger ones na kung ano yung path nila. Ikaw ba, Tristan? Ako siguro sa mga anak naman siguro, dapat lang siguro, tulungan lang natin na pumili sila ng sarili nilang direksyon. Nandito tayo bilang mga gabay. Tsaka dapat hindi natin sila kinukulong sa sariling gusto natin. Na kung ako, nyari, tingin ko best yung maging IT yung anak ko, pero hindi naman yun yung gusto niya. Siya yung mag-aaral, buhay niya yun. Ang maganda lang is nagbibigay ka lang ng suggestions and kung ano yung mga experiences mo. So, yun. Ganda. Yun. Ayun. Hindi. Ano yan? Hindi, sasabihin ko lang sa mga nakikinig, baka kayo, kung meron kayong gustong i-comment, comment nyo lang din dito sa episode na to. Tsaka meron kaming Reddit na pwede kayong magkwento at mag-send ng mga liham anonymously at para hindi namin kayo makikilala at hindi namin i-announce ang pangalan nyo dito. So, binabasa namin yan lahat. Nice. Ayun. Kaya salamat sa sponsor natin sa episode na to, Bingo Plus. Bingo sa saya. Bingo sa saya. Sa panalo. Salamat, Salamat, mga papa.